Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa lahat ng tao, bata, matanda, babae, lalaki. Ang pag-ibig po ng Diyos ay nasa atin. Sabi po ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish. Mga kapatid, nasa panahon po tayo na kung saan marami ng wala sa Biblia. Marami ng hindi tayo kaya iligtas ng mga pananampalataya ng denominasyon ng relihiyon. Si Kristo lamang po makapagpapalaya, makapagbibigay ng tagumpay sa atin. Gusto mong makaganti sa iyong mga kaaway? Victorious, successful is the best na pagganti sa ating mga kaibigan, sa ating mga umaapi sa atin. At ang susi po para magtagumpay ka, ang susi para makatapos ka ng pag-aaral, ang susi para maging successful pa. Hindi ko inaalis ang pag-aaral. Pero ang sabi ko sa Ephesians, sabi niya sa Ephesians 6, kung gusto mong humaba buhay mo, pagpalain ka, sumunod ka sa magulang mo. Igalang mo ang iyong mga magulang. Kaya maraming tao nagsasucess, hindi nakapag-aral. Why? Because they obey their parents. They obey the word of God. Ang sabi sa Joshua 1:8-19, kung gusto mong humaba ang buhay mo, kung gusto mong pagpapalain ka, dili-diliin mo ang aklat na ito, ang banal na kasulatan, ang aklat ng Biblia, ang susi to be victorious, the key to be successful is the reading, meditate the Word of God. Bakit sinabing meditate? Kaya sinasabi pag nilayan natin ang salita ng Diyos, sapagkat lalo ng panahonang ito, maraming lumalabas sa YouTube, sa Facebook, na mga kaalaman ng tao. Ang sabi ng isang Facebook, pag nakatapos ka na ng pag-aaral, pwede ka nang hindi tumulong sa mga magulang mo. Mali-mali mo ang sinasabi ng alaman ng kapanahonang ito. Ang pamilya mo ay isang bagay na dinisign ng Panginoon. Lahat ay pamilya. No? Kahit nakatapos ka na ng pag-aaral, kapatid, kaibigan, estudyante ka, kahit nakatapos ka ng pag-aaral, huwag mong hindi tutulungan ng mga magulang mo. Tulungan po natin. Tulungan po natin ang ating mga magulang. Lalo pag tayo nakatapos na ng pag-aaral. Para makatapos ka ng pag-aaral, manalangin ka, magdasal ka, maniwala ka, manampalataya ka sa Diyos. Ang sabi sa Hebreo 10, basahin nyo, Hebreo 10, sabi niya, dito binabanggit niya, kung sino talaga makakapasok sa kaharian, kung sino nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi ng Hebreo, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, pag doon tayo nanampalataya, sabi niya, hindi nakasapat ang hain, hindi nakasapat ang tradisyon, hindi nakasapat ang lahat ng mga ritual, ang sabi ng Hebreo 10. Kaya ginawa niya pinag-isa na lang, isang hain, isang ritual, isang tradisyon. Ito'y ang ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag binasa po natin ang Hebreo 10, mga kapatid, mga kaibigan, nakalagay doon na hindi sapat ang reliyon, denomination, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo na inalay sa atin, doon lamang makakasapat. Binasag ng ating Diyos Ama ang Holy of the Holies. Ano ang laman ng Holy of the Holies? Yung tabernacle. Ano ang laman ng tabernacle? Ito po yung tungkod ni Moses, ni Aaron. Ang 10 utos at ang mana na pinakain sa mga Hudyo sa wilderness. Binasag po ng Diyos doon yung namatay si Lord Jesus Christ. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit.
Binasag na to, ibig sabihin, the word to, the serving of God is not bound by the place, by the numbers. Binasag na ng Panginoong Jesus ang kabanal-banalang dako sa buong mundo. Binasag na yun. Ang kabanal-banalang dako sa buong mundo nasa Israel, nasa Jerusalem, at nasa Tabernacle. Yung Holy of the Holies. Binasag ng Diyos yun. Why? Because God wants to us to serve Him, worship Him, pray Him in His spirit in truth, not by the place, not by the numbers. No? Kahit saan pwede kang manalangin, kahit saan pwede kang tumawag sa Diyos. At sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33, tumawag ka sa akin. At ipagkakalunsod sa'yo ang ibig kong mangyari sa'yo. Jeremiah 32:27, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos, mga kapatid. Manalangin ka lang kung may problema ka. May problema ka sa admission fee, may problema ka sa exam, may problema ka sa magulang mo, may problema ka sa buhay mo. Wala makapagliligtas sa'yo kundi si Kristo lamang wala. Kahit pinakamagagaling na aklat sa mundong ito, sabihin mo na, isa lang ang aklat na pwedeng magligtas sa'yo, isa lang ang aklat na pwedeng magbigay sa'yo ng katagumpayan, ang aklat ng Biblia. Si Kristo, ang heart ng Bible. Sabi sa tayo, ako ba nagtuturo po ako sa Bible school? The heart of the Bible, ang pinakapusod ng Bible is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish. Ito po ang puso ng Biblia, si Kristo. Ang sabi sa theology, sa Bible, mula Genesis hanggang Revelation, itinuturo na si Kristo, mga kapatid. Ang kaligtasan ng mundong ito, walang iba, kundi si Kristo. Huwag natin hintayin ang kamatayan. Pwede tayong mamatay bukas. No, sa ngayon, maraming pinalo. Maraming namatay na aksidente, pinalo, na sinaksak, pinakil, pinangungot. Pero ang tanong, ligtas ba sila? Mga kapatid, laganap na ang salita ng Diyos sa YouTube, sa Instagram, sa Facebook. Ang sabi ng Bible, malapit ang dumating ang Panginoong Jesucristo. No? Pag naihiyag na ang salita ng Diyos sa buong lahat ng tao, ang pinakamalakas na evangelista sa evangelismo sa China, dahil pinakamaraming tao ron. Sa China, pag nagbigay ang Bible, malihit pa, pinagagawan dito, mga kapatid. Marami na nag-aayag ng salita ng Diyos. Kabi-kabila, Luzon, Visayas, Mindanao, Amerika, Canada. Lalo sa Amerika, hinuhuli yung mga evangelista lang doon ng ginagawa ko, hinuhuli. Pinipersecute na ang mga nag-aayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko sa iyo, ang salita ng Diyos ay walang aksidente dito. Baka ikaw na ang tinatawag ng Diyos. Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? Gusto na bang makalaya? Isa lang ang makapagpapalaya sa iyo. Manalangin ka sa Jesus ang makapagpapalaya sa iyo. Ang tugon sa problema mo, ang tugon sa lahat-lahat ng kinakaharap mong pagsubok sa buhay, walang iba kundi si Kristo. Kapatid, muli pagpalain kayo, lahat ng mga estudyante, makatapos kayo ng pag-aaral. At pag nakatapos kayo ng pag-aaral, ialay nyo ang buhay nyo sa Panginoong Yesus. Pag napagtrabaho kayo, huwag kayong mga urakot. Katulad ng henerasyon natin ngayon, yung mga nasa gobyerno, pasensya na po. Ginamit nila, pinagtapos sila ng pag-aaral ng Panginoon, pero sila'y nagnanakaw. Kapag kayo nakatapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho kayo sa mga private firm, sa gobyerno, ialay nyo ang inyong trabaho sa ating Panginoong Yesus. Amen. Sapagkat kung ano ang ginagawa niyong kasalanan ngayon, ang sabi ng Biblia, 4th generation hanggang 4th generation po ang sumpangkas. Pag may ginagawa po kayong kasalanan ngayon, mga kaibigan, 4th generation, ang isang generation, 40 years. Ibig sabihin, 160 years na susumbahin ang inyong lahi. Ako, sinumpa po kami. No, ang hirap-hirap ng buhay ng lahi namin. Pero isang araw tinawag ako ng Diyos, nakalaya po ang aking sambayan. Ang lahat po ng tao nakasaka. Sige po. Ang lahat po ng... Sir, advisory council po ako. Opo, sir. Sa krami po ako. Sandali po sa komisyon. Sandali po. Ako, nagtuturo po ako sa PNP, sa krami, sa MPD, sa emergency station po. Nagtuturo po, life coach po ako. It is my office.
to share the gospel, to spread the gospel, to disseminate the gospel. It is my office. No? Ang Panginoon, sabi po, mga kapatid, lahat po ng tao ay nasa tumba. Makakalaya ka lang sa tumba, sa kahirapan, sa aguluhan sa buhay, turbulence, adversity, makakalaya ka lang dyan. Si Kristo magpapalaya sa iyo. Sige, mahal na ba ito kayo? Pagpalain na po sa iyo, pangalan mo, sir? Ano pa? Lord, pagpalain mo po si Alparo, pati na niya makasama, lahat na mga nasa sumpuan. Ang mayors namin, ang lahat ng konsyuhal sa buong Maynila, pagpalain mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo si Mayor Lacuna, 10 ng kanyang mga ng vice mayor, yung ang isang vice mayor namin, pati mga lahat ng konsyuhal sa buong Maynila. Pagpalain mo, Panginoon, pagpalain mo pa sa Pilipinas! Amen! Lord! Thank you, Heavenly Father, sa pangalan ng Jesus Christ, sa mga dalangin namin. Sir, kailangan po natin. Hindi sarap kasi.